family, Bationg Kugiraray, Ana Villa Flores family dyan sa barangay San Antonio Bombon. Mga nagaantabay dyan sa Upper Barangay kang Kalabanga Digdiyo sa Barangay Fabrica si Mr. Erneldo Isles. Dyan yan sa Sitio Tawang. Dyan sa Barangay Mangiring ang mga nagaantabay kay Ma'am Raquel Guerra. Maugmang pagantabay maray na pagkahapon. Yan sa Tinambak nagaantabay si si Madam na Amparo Aguila dyan sa Barangay Salvacion. Sa Barangay Salvacion, Tinambak, and syempre niyong si Sis M. De Los Santos sa Buena Vista, Tinambak, Camarines Sur. Mga nagaantabay dyan sa Banwaan kang si Ruma, Camarines Sur. Nagaantabay maugmang hapon. Maray asin na maduros-duros na hapon dyan sa coastal area na iyan kang Camarines Sur. As Iruma, mauragon dyan magduyan-duyan. Mantangyaon dyan sa apod kayo ni bagang hill. Ini yung Taligra Hill. So nauno, kundi ako napapasala dyan sa Barangay Poblasyon si Ruma, Camarines Sur. Mga nagantabay dyan lalo na dyan sa GK. Gawad Linga. Dyan sa Taligra Hill. So nauno, Barangay Poblasyon si Ruma, Camarines Sur. Maduros-duros na hapon. Oy, siguradol dyan, sigurado na mayo kamong klase Dahil grulook. The golden age of computer shops na rurulookan kang mga high school boys. Dyan sa Kalabaan na yan kang Pransya, the golden age of computer shops and Dota is over. Iwa kitang mga aktibidades kadto mga tugang na pigigibo na kan mga paraluok pagkadto na tigigibo pangunyan. Kang mga pasaway na estudyante may mga klaseng hapon tapos maraluok mairinom. Maray pang gibuon yan pagkatapos dapat pag mairinom ng hapon dapat pagkatapos ng exam. Kung mayo ng exam pagkaaga-baga. Yun na iyan i-celebrar na nindo ning advance ang sa indong pagpasa and i-comfort na nindo ning advance ning barkado nindong iniyo na paluya-luya sa klase yung baga. Ayan tapos si mga nagkakabarasted dakang chicks sabi ni Chief Ismael, ayos lang yan. Basta pagkatapos kang exam, diyan ka mo magrulok, mag-irinom-inom. Panatatap, panagpupuon ang sunod na grading period. Si mga maswimming palan dyan magrilikay-likay, arog kayo ni mga panahon na nag-iinit na baga. Bako na itong arog ka mga nakalisnal daw na ng suya na, langkawon ang sirang kang saldang tapos maliputo ng duros. Ganyan baka medyo nag-warm naman. Kaya masiramon duyan-duyan pag-arog kay ning oras maduros-duros lalo na pag yaong ka dyan sa coastal areas kang Camarines Sur. Dawa sa inman aparte kan Kabikulan. Dawa dyan sa Upper Barangay. Pwede na yan basta buwelo dyan baga sa kamamaisan dyan sa Barangay San Isidro tapos sa Carolina. Dapat kayan si mga may hiwas na daga lalo na si mga kagsadiri kang mga rice fields kung talagang lugi-lugi ng maray huli di sa rice tarification law i-convert na sana sa farm magmais apod kayo ni dragon fruit may taratambayan, may gutuhan, may kakanan, may duyanan. Okay na dawa sabihin tanang converter nindo si sa indong daga at least ang daga sa indo pa man giraray then kaipuhan na bakalon malay nindo pag abot kang panahon maglalangkaw ang value kang karalik kita sa pag-umanin. Si Kenindo mga tugang ang sa tuya mga pag-irit sa sektor ng pag-uuma dahil sa hababang kantidad kang kada kilo nin par mantang pag namulino na ayan
apektado na ang presyo kan mga darakulang nga rice traders. Yun na yan ang epekto kang rice tariffication law. Imbes na ang rice tariffication law, kasi kaso na ang hindi pwede nga ibasura antig pa para atungan kay ka mga kongresista ngunyan sa kongreso. Yun ni yung tsatsang ini. Hindi bang kaikuan na baguhon ng konstitusyon sa presente. Ta ang sa tuya bagang inaapod na inflation rate talangkaw. Ayun na nga ni kawan si mga singil lalo na di sa kuryente di ang mga ano na ni inaapod na chain reaction ano effect natin si mga water districts dyan sa Pasakaw tapos sa Kalawanga kay puha nang mag-shift into anong apod kay niyo ito bagang ano apod kay to solar kaday natig kakaraya ang singil kan Kasureko tang Kasureko iyuman apektado man kang halangkaw na presyo kang crudo coal naman iyang kang nagpapadagos na gira na Russia as in Ukraine. Yung takang programa si Double magkakaroning report. Yalat. Garo tao o tapos na ang satuyang pag komersyal. Ayo mayo ng komersyal. Guno na niya to ang linya ni Double J John Hoson. Aramon niya to ang detalles kan mga bareta na sayang dadarahon. Digdi sa programa ngunya na pagkahapon. Ano mga bareta mapadapit sa mga impormasyon kang pangyayari kan nakalis sa 24 oras. Siring man ang mga updates kan mga bareta na kaipuan niya tong tutukan. Yaon sa linya Double J Junhoso na aramon niya ton sa iyang report. Double J with your report. Please proceed. Posible, good afternoon na Pao. Good afternoon. Magkikuha naman legal officer mo niyan ang banwa ng Tanakbang Camarines Sur sa pagitan na local government unit na kung saan aloy na ang municipal legal officer ni pinag-drinata na magkikuha ng kunang bayan legal officer pagkatabang at sa panigan na ordinansa na inaproba ng bayan suportado na alkalde Kambanwa ng Tanakman Camarines Sur, alkalde Nelson Ligaspi. Kaso na magtikuan ng legal officer ang Banwa ng Tanakman Camarines Sur, primero istorya na ang munisipyo sa pagitan na LGU, kuwanan ning magiging katuwang ang mga problema sa barangay at sa ng bayan ayo matindog silang legal na officer kang LGU kanaman. Entras tanto, naugma ang mga taga-Banwaan gayon sa Camarines Sur sa proyekto na Department of Agriculture sa nasabing Banwaan para sa sarayan o istakan kan mga mag-isip na gamit o makinarya kan mga ginagamit mahal nidapulang tabang sa mga parauma at sa mga Department of Agriculture tabang kan local government ng Kainsa. Aragos mo niya na ginigibo ang pagputroyer ka na sa warehouse sa sabing lugar yan sa first district ka na Banwa ng Gainsa, Camarines Sur. Aruman sa pinagkatao ng suporta na LGU sa pagi ni Alcalde Abur at Vice Alcalde sa Banwa ng Gainsa, Camarines Sur. Interesting to pinahayag ni General Manager Timong Putok at Petronas Water District. Ipagtabangan, asing operasyon, asing pagkasaro ng mga management at mga empleyado sa pagitan ng maraming mga servidor. Kaya guwang niya ng mga yun na resulta
ang operation kan Metro Manila District unsay nagkaiguan nito in 5.6 sa merong quarter kan taon susog sa report nasabing sa million plus kang operation kan MWD kung timong gusto ini gagamit para sa pag asin na pag-recast ka na mga kang Metro Naga Water District. Natalo pang maserbihan mga member consumer sa nasabing lugar sa pagi kang pag-supply kan tubig sa lugar sa Metro Naga Water District sa pagtarayin na lugar kan Ciudad Naga. So, yun po puso, ongoing ang tulong na pump station kagayon sa Carolina Pacul target na 2023 na pinagpuna na ang magiging ng mga pumping stations sa NW. Igan sa Downtown Naga para sa DWIC 5.1, ako po si June Boson. Mabalo sa imo Double J Jun Hoson sa imong pigdugang na mga impormasyon. Ayan ha. Ang MNWD padagot sa pagtugdok ng mga additional na pumping stations. Tanganing mas mapakarahay ang nabulog ay na tubig sa mga konsumidores. Asin iba pang lugar na pigsabi ni Double J sa iyang barita. Udos pala na sa MNWD sa pagmanihar ni General Manager Lorenzo Mongoso Jr. Nakakabawi na ang MNWD sa kalugyan kay ni ramon ang detalyes kay ni sa mga daw, okay? Ay kakabot pa sa ng bareta kang iguan na aksidente dyan sa Kalabaan kan Concepcion Grande sa yan, Concepcion Grande dyan yan sa may kundi ako napapasala digdiyan sa Maharlika Highway. Kusog sa impormasyon, Lito Reyes ang pangaran kang na-aksidente taga Concepcion Pequeña Zone 3 nakasakit sa PLDT line mantang pigbubutong kan lineman mantang nagbabalyo sa tinampo ini yung Lito Reyes na pigpangaranan sa sarong report kang sarong concerned citizen. Dinara na kan ambulansya sa BMC ang biktima aramon niya ini yung ang detalyes kay ni sa mga masunod na aldaw ang yaon sa initial na report Lito Reyes na aksidente dyan sa may parteng Concepcion Grande nakasabit sa PLDT line mantang pigbubutong kan lineman ini yung biktima susugban sa report nagbabaling tinampo ay nga man pigbubutong si PLDT line pasiring sa balyong tinampo. Paano ni na aksidente ni si Lito Reyes nakamotor o naglalakaw kang mangyari si disgrasya. Aramon niya to ang detalyes kay ni sa mga masurunod daw tay ni kaya base na ni sa sarong report kang sarong concerned citizen. So pabayaan ta na muna ang City Police Station number 2. Ang oras 1:56 in the afternoon. Kung nadawag ka subagot sa bareta, ini yung mapanatiyo sa natud kan DTI Camarines Sur sa mga kababaihan na solo parents. Yun ay ni utro niya to ang detalye kay ni mga solo parents na kababaihan, mga taga-naga. Ayun kay ni si primarily invited alagad susugman ki DTI Camarines Sur Head J. Percival Alblan kung nagantabay ka sir, good afternoon thank you sa pagtawag mo sa DWIC na ma-interview ka subago dawa ba kung taga-naga basta
Kung gusto nindo mag-attend dyan sa aktibidad na yan nagigibon sa ika-25 nin Marso, 1:30 PM dyan sa Robinson's Place, Naga, you are very welcome. Kasi libre man eh. Ang yaon sa aktibidad na ini yung ina-upload na Edu Consumer para sa mga kababaihan na solo parents. 1:30 in the afternoon, March 25, dyan sa Robinson's Place, Naga. Tutukaron digdi sa aktibidad na ini ang sa indong mga diretsyo bilang konsumidores. Sa irarom kang consumer. Alat lang hanapon ko digdiyo sa ayan. Sa indong pribileyo bilang konsumidor, yan ang itutukar. Sa indong mga pribileyo bilang mga konsumidor, mga solo parents na babae, susog sa article Republic Act number 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ang katoyan kanditi ay kay ni ipaaram sa indo mga partisipantes na ipaaram sa indo ang mga diretsyo, ang sa indong mga responsibilidad bilang konsumidor sa paagi kang sa indong pag-aarap sa mga issue, mapadapit sa pagbakal ng mga produkto as in serbisyo, and maraman man nindo kung sa inahin siya kamo madalagan just in case na maka-engage po kamo ning sa indong aning issue sa pagbakal nindo bilang konsumidor. Maraman man po nindo ang pinagkaiba kang prime as in basic commodities. Siring man si mga mapabisto sa indo si mga ahensya na nagbumonitor kan supply as in presyo kan mga tigbabakal nindong products para sa indong mga kaakian. Apuera po dyan, magkakaigwa man ng discussion mapadapit sa RA 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act. Tanganing nga mag-araman po kamo kung ano itong mga offer na tabang kan gobyerno para sa indo. And then maaraman man po nindo kung saan po kamong ahensya kang gobyerno madalagan para ma-avail po ini yung mga benepisyong ini. Susog sa RA 11861 Expanded Solo Parents Welfare Act. Alas 2 na po nin pagkahapon, hanggang dyan na lang po ang sa tuyang mga pagtukar kang mga bareta kasubago. Ngunya na aldaw. Nagpapasalamat po si Papa P sa radyo sa inyong pag-antabay. Sa technical side nakatuwang Ismael Maligad, si Rayman Angel Sagales. Sa pagpaabot kang impormasyon, mga dugang na mga impormasyon sa lado lokal, Double J, June, Hoson, sa ngaran ni Jed Bernardo. Ako lang ang sa indong nakaibangon niya na pagkaaldaw, Papa P sa radyo Paulo Papa. Salamat sa pag-aldawa, salamat sa pag-antabay, and good afternoon. Nadangog na kang sarong Alerto Bicol, ang mga nagbabagang responsableng baritaan. Digdi sana sa 95.1 DWIZ time. It is now 2 o'clock. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa Naga 95.1 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras na tulog, kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be MX-ordinary. MX3. Gandang araw! Ako si Mark Angelo Onte, isang safety officer. Malaki ang responsibilidad ko sa trabaho upang tiyakin na lahat ay maayos at ligtas. Mahalaga ang pag-ehersisyo, tamang pagkain at pahinga. Dagdag pa ang MX3 capsule araw-araw. MX3, ito ang aking forever. Walang iwanan. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Aliw Broadcasting Corporation, on its expansion program, is inviting candidates for the following job vacancies: continuity switchers, playout and gist operators, systems engineer, technicians, graduate of electronics and computer engineering or electronics and communications technology, male or female, not more than 35 years old, with 2 years minimum experience in the same capacity, knowledge in switching on-air program, commercial and promo materials using an automated or manual system, familiar in the ingesting and file transferring of materials into the server, ability to provide immediate contingency workaround measures during automation breakdowns by switching seamlessly between automation and manual operations. Interested applicants may personally submit their comprehensive resume and other credentials to Aliw Broadcasting Corporate Office, located at the 5th floor City State Center, 709 Shaw Boulevard, Pasig City, or send a comprehensive resume at email address abc.hrmd@gmail.com. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo, nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo, pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan. Kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola, nationwide na! Walang patayan! Tuloy lang ang toto, tuloy lang ang pakikinig, panonood at pag-follow sa ating DWIZ 5 AM. Talaga namang gising kahit sino kay Drew na sino sa Pinoy Gising. Sakto 6:00 ang katandem ng powerful na umaga mo, sina David Oro at John Ibanez sa DWIZ Tandem 8 AM. Programang bawal ang hindi nag-iisip, komentaryong matalino dahil may laman sa Karambola. Kasama sina Attorney Trixie Cruz Angeles, Conrad Banal, Kong Jonathan De La Cruz, Attorney Larry Gadon at Joel Laksamana. Sa 10 AM, gising ang dugo mo sa mga balita at impormasyong bagong-bago sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. 11 AM naman, programang pampagana sa kwelang balitaktakan sa Yes Yo Topacio. Kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Doc Che Lejano. Punto 12:00 ng tanghali, walang isyong hindi mababalitaan sa opisyal na tambayan ng mga mahilig sa bagong balita at impormasyon sa DWIZ Balitang Bayan. Katandem ang dalawang hindi nauunahan sa balita, David Oro at John Ibanez. 1 PM, nasa tamang kalusugan ka kung makikinig sa tamang eksperto. DOH, Department of Health. Programang malaking health sa health. Kasama sina Marupa Hatisarri at si Bragi Braganza. Walang patayan! Tuloy lang ang toto, tuloy lang ang pakikinig, panonood at pag-follow sa ating DWIZ 4Ps, pangmalakasang Pinoy Power Programs. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation sa Metro at Mega Manila at buong bansa. Ito ang 882 DWIZ. Noon hanggang ngayon, 73 taon nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng PAGCOR,
Huwebes na, mga kapartner sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya at hanap buhay. In the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters. Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Ang bahaging ito ay hatid ng Metro Pacific Investments Corporation. We invest, we manage, we transform. Magandang hapon mga kaibigan. Welcome po dito sa ating palatuntunang In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne. Siyempre kasama ko ang aking partner, Lito Gagni. Hi partner! Kumusta ka Hello, na? partner! Kumusta na? Oo. Ngayon, Okay lang. Maganda na. Ayun. Oo. Magagaling mga guests natin, ha? yes, Sa Metro oo. Pacific. At tamang-tama sa nakaraang transport strike. Yes, Ano ba ang ibig ating sabihin ng pag-uusapan. transport strike? Magagawa. Yan. Of course, ang ating mga kasama po ay mula sa MPT Mobility and MPTC, Metro Pacific Tollways Corporation. Unahin siguro natin ngayon na makakasama po natin ang Assistant Vice President for Corporate Affairs po ng MPT Mobility. Isa pong kumpanya na nasa ilalim po ito ng Metro Pacific Tollways Corporation. Dati na po siyang may kinalaman sa transport startup space bilang pong Country Public Affairs Head ng TNC. At more recently, siya po ay Head ng Public Affairs for Biyahe bago po siya sumali dito sa MVP Group. Dekada na ang kanyang eksperyensya pagdating po sa pagtatrabaho po sa gobyerno. Nasa Senado po siya dati, House of Representatives, and also the NTC bago po bumalik sa private sector. Ang ating po kasama ay ang Assistant Vice President for Corporate Affairs ng MPT Mobility, Mr. Leo Emmanuel Gonzalez. Hi sir, magandang Welcome po. hapon Welcome po, sir. po. Opo. Hi sir Leo. Good afternoon, Maru. Good afternoon, Lito. Thank you for having me here po. Yes. Yeah. At syempre, ang isa pa nating panauhin ay may halos 3 dekada ng karanasan sa transportasyon at service industry, 11 years sa hotel kung saan tinutukan niya ang pangangailangan ng mga customers, 10 taon din sa transport rental company. Pinangalagaan naman niya mga prangkisa po at 6 years sa isang TNC kung saan siniguro po niya ang supply ng TNC para sa mga commuters. Ang ating pong kasama ay walang iba kundi si Ginoong Lawrence Bahia. Hi sir, magandang Welcome po. Sir. Magandang hapon po, Ma'am Maru and Sir Lito. Salamat po sa invitasyon. Oo. Okay. O yan. Anyway, Ang ganda ng ang ganda, partner. Ang ganda ng ano nila doon, no? May may biyahe. oo nga. Oo. Anyway, so magkakaroon na ng bagong pananaw dito sa ating transport problem, ha? Yes, Ano po oo. sasabi ninyo dito sa nakaraan na transport strike? Ano ba ibig sabihin po? At ano po pwedeng magawa ng private sector o kaya ng gobyerno sa kanilang partners? Sir Lito, siguro po simulan ko po kung ano po yung transportation crisis na ating hinaharap. No? Ang nakikita po namin, wala po tayong reliable, comfortable at safe na masasakyan. No? Ano upang sanhin ito? Ito po ay dahil sa fragmented industry ng public utility jeepneys, no, yung operators, no. Dahil sa fragmented ng industriya, hindi reliable ang sakayan natin dahil sa boundary system, no, kung saan ang mga jeepney ay nag-uunahan sa pasahero para kumita, no. At pag sila naabot na kanilang kita, umuwi na sila sa hapon minsan, kaya sa gabi wala na rin tayong masakyan. No, marami rin silang hinto dahil talaga ang focus nila ay yung pagkita. Dahil nga Nakakuha ng maraming pasahero, di ba? Kaya nga minsan halos mababangga ka sa kanila dahil talagang uunahan kanila na kahit nga nasa gitna, humihinto. Diba, Kanya-kanyang sir? oras po. Kanya-kanyang oras ang takbo nila, no? Sarili-sariling desisyon. Kaya minsan pag may sakit, wala rin silang karelyebo. Kaya ito'y may epekto rin sa supply natin. No? Kaya ang commuters ay nahihirapan din na sumakay. Wala silang standards sa susunod. No? Dahil nga sa boundary system, meron siya nagpapagasolina unti-unti kahit may nakasakay sa jeepney. No? At ito rin ay nakakaalantala ng commuters. Oo. Meron din mga ako naririnig sa reklamo ng commuters na pinapababa sila pag konti lang sila para lumipat sa kabilang jeep. Oo. Ito yan. Totoo Partner. yun.
Yun nga. Tsaka ang isa po napansin namin, yung terminal system during rush hour po, nandun po nakapila yung jeep sa terminal at doon din po nakapila ang mga mananakay. Ang kawawa po ron, yung mga mananakay sa gitna ng ruta dahil wala na silang masasakyan dahil pagdaan ng jeep, puno na. No, yun po ang isang problema. Tsaka yung sinisiksik sila talaga, ang pasahero sinisiksik sa jeep bago umalis. Pinagkakasya. Hindi po importante. Oo. Pinagkakasya sila. Minsan nga halos yung hita mo nakapatong na doon sa hita ng isa. Dahil pinagkakasya. Sabi nga raw po, hindi raw po sila aalis hanggat walang pasaherong isang puwet lang yung nakaupo. Oo. Napakahirap po, no? So, ito pong modernisasyon. Ang kailangan po natin na ito sa panahong ito. Magagawa kasi ng modernisasyon, pareho ng binanggit nating problema on reliability and yung isa pa yung hindi comfortable at safe na masasakyan. Sa modernization, ang una po ay yung consolidation. No? Pag nagkaroon ng consolidation, ito po ang magkakaroon tayo ng reliable na transport system dahil magkakaroon ng organized fleet. Makamintin na maayos yung mga sasakyan. At mag-implement ng mga service standards para sa mga designated stops. Ito yung iba patunod tayo sa ibang bansa. Talagang sakayan at babaanan at meron dating ng sasakyan. Dito po sa atin wala. So yun po ang plano namin sistema ng operasyon na magkakaroon din po ng cellphone o passenger application kung saan makikita ng pasahero kung anong oras yung dating na susunod na jeep sa sakayan babaan na pinakamalapit sa kanya. With that system, magiging predictable po ang kanilang commuting experience. Oo. Pero bakit po kaya nagpe-fail palagi itong mga ganitong plano? Like, kasi parang inumpisahan na nila yan na magkaroon ng EDSA carousel, di ba? Pagkatapos, dati pa rin naman, nilagyan na ng mga bus stops, di ba? Diyan sa EDSA. Pero hindi rin nagagamit. Ano ba ang kulang sa atin? Bakit hindi ma-implementa ng mabuti ito pong mga ganitong mga pagbabago? Siguro, Ma'am Maru, babalik po ako ron sa fragmented industry, no? Dahil marami pong operators na hiwa-hiwalay na kanya-kanya ang kanilang pagpapatakbo at hindi naman ang piniregulate naman po ng ating gobyerno ay yung prangkisa. Hindi naman po yung pagtakbo ng oras ng pagtakbo ng driver sa kalsada, no? Yung